naganap na nga ang 2020 NBA Draft pagkatapos na ilang beses itong madelay dahil sa nangyaring pandemya. At first time in the history na ito ay hindi naganap sa Barclays Center sa Brooklyn. Sa halip ay ang mga draft prospects ay inantay ang resulta sa kani-kanilang bahay. Via video conferencing, in-announce ni NBA Commissioner ang selections mula sa ESPN's Bristol Studio na pinaka-unique na draft na nangyari sa kasaysayan ng liga. Ang 2020 NBA Draft ngayon ay hindi ganun kalalim at wala masyadong malalaking pangalan gaya ng inaabangan ng lahat lalo na ng mga Pilipino next year kung saan kabilang ang ating pambatong si Kai Sotto at Phil-American top prospect Jalen Green. Pero it features pa rin intriguing names at naunguna na dyan sina projected draft picks Georgia guard Anthony Edwards, Memphis center James Wiseman at ang pamosong 19-year-old guard mula sa angkan ng mga ball na kung saan naglaro na sa ilang professional leagues in a unique path to NBA na si LaMelo Ball na huling naglaro nga sa Illawarra Hawks sa NBL sa Australia. At meron pang iba na maaaring magbigay ng malaking impact sa NBA in the future. Alam ko excited na kayo mga brad kaya at simulan na natin. Ngunit bago yan ay siguraduhin munang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin ang ating notification bell button para lagi tayong updated sa ating mga latest videos. Sa video na ito ay bibigyan natin ng analysis at opinion ang top picks ngayong draft. Sa taong ito, ang mga teams na nakasungkit ng top 10 picks ay ang Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, New York Knicks, Washington Wizards at ang Phoenix Suns. Kaya simulan na natin. Sa number 1 overall pick ngayong taon ay pinili ng Minnesota Timberwolves si Georgia guard Anthony Edwards gaya ng ine-expect ng lahat at projected top overall pick sa most of the mock drafts. Sabi ng mga reports ay tiningnang maigi ng Wolves ang lahat ng anggulo para hindi masayang ang pick na ito at lumabas sa kanilang analysis na ang 6'5" with 6'9" wingspan and elite athletic tools na si Edwards ang strongest fit sa pwestong ito. Arguably, si Edwards ang most gifted scorer and most impressive athlete sa class na ito at malaki ang upside na maging NBA superstar. He's a tremendous talent, sabi nga ng most analysts, pero it will take some time pa daw para ma-realize ito at kailangan nga mag-full invest ng Wolves sa growth ni Edwards. Kailangan din ma-overcome ni Edwards ang reports dito na hindi daw ito great college player and lack of passion for the game daw lately. Pero ang Timberwolves ay umaasa na itong si Edwards ay mag-evolve into the third star ng team behind Karl Anthony Towns and D'Angelo Russell. Kung magkataon nga naman ay makakabuo itong Wolves ng Big 3. Kung marireach nga ni Edwards ang kanyang full potentials ay sa aking opinion ay bagay itong si Edwards sa Wolves at magiging good complement sa guard na si Russell at sa sentrong si Towns. Sa second overall pick ay pinili naman ng malakas na team ng Golden State Warriors si Memphis center James Wiseman. Itong pick na ito ay isang no-brainer for GSW na naghahanap ng quality center para itambal sa star forward Draymond Green at Splash Brothers na sina Steph Curry and Klay Thompson na sa isang nakakalungkot na balita ay nakatamo ng isang injury. Si Wiseman ay isa sa mga high-rank players sa class na ito. Isa itong elite athlete na may height na 7 foot 1 inches with a 7'6" wingspan with tools to be among the best rim protectors sa liga. Grabe ito. Malagobert ito pag nagkataon. Looking at the lineup, lalo na kung ma-reach nito ni Wiseman ang kanyang potential, magiging solid na talaga ang GSW. Curry sa PG, Klay Thompson sa SG, Wiggins sa SF, Draymond Green sa PF, at tapos itong si Wiseman sa center. Grabe, all-star ang GSW pag nagkataon. With great coaching ni Steve Kerr, talagang championship caliber na uli ang kanilang team. Wag lang talaga tatamaan ng injury. Para sa third overall pick ay pinili ng Charlotte Hornets ang pamosong player mula sa Pamilya Ball na si 6'7" point guard na si LaMelo Ball. Isa ito sa nakikitang magiging top overall pick ng maraming analyst pero mas pinili nga ng Wolves si Edwards dahil siguro meron silang D. Russell sa PG position. Pagkatapos nga ng discussion ng Hornets management publicly and closed doors, ay pinili nila si LaMelo, na kung saan ang organisasyon ay magfo-focus in developing him into an all-star level centerpiece ng kanilang team, bilang kapalit na rin siguro ng nawala sa kanilang all-star na si Kemba Walker. Itong si Ball ay masasabi kong kompletos rekado sa guard position, has great size, biruin mo 6'7" point guard, great ball handler, but importantly at isa sa talaga asset nito ay ang napakagaling nitong mamasa. Isa itong excellent playmaker lalo na sa open court.
Sabi nga he's the type of connective talent Charles Foster lack. Lakas nito sa pick and roll na sobrang in-demand ngayon sa NBA. Excellent passing talaga ang main attraction nitong player na to. Tapos, ang taas din ang upside nito maging scorer. Kaya talagang nakikita nito na magiging top pick. At meron din itong dissenting shooting sa labas. Malaki na rin ang eksperyensa nito kung saan naglaro na ito professionally sa Lithuania at nakaraan nga ay sa NBL sa Australia. At maganda ang ipinakita niya doon. He has a lot of potential to be a star. Ang laki pa ng fanbase nito. Kaya siguradong magpapasok ito ng malaking pera sa Hornets business-wise. Isa lang ang weakness nito siguro, ang apelyido niya. Joke lang. Kilala nga na matabil ang dila ng tatay nito na kung saan sinabi pa nito dati na kaya niyang talunin one-on-one si Michael Jordan na siyang team owner ngayon ng Hornets. Nagkaroon nga sila ni MJ ng sagutan noon. Tingnan natin ang magiging epekto nito sa career ni LaMelo. Ayon sa reports ay need lang talagang improve nito ni LaMelo ang kanyang depensa pero kayang-kaya niya naman itong makorek with the tools that he has. Sa 4th pick ay pinili ng Bulls ang pinakabata sa draft na si Florida State forward Patrick Williams. One of the biggest risers ito sa draft. Isa itong 6'8" forward with 6'11" wingspan. He has all the tools to be a top defender dahil nga napaka-athletic nito. Especially sa trend ngayon sa NBA na versatility and switching. Good size and athleticism ang meron itong si Williams. Ito ang lead ngayon ng Bulls. A versatile forward who can complement the guards Kobe White and Zach LaVine at sa frontcourt na sina Mark Cannon at Wendell Carter Jr. Sa 5th overall pick, pinili naman ng Cleveland Cavaliers si Isaac Okoro, ang 6'6" guard forward with a 6'9" wingspan mula sa Auburn. Depensa, yan ang pangunahing strength nitong si Okoro. With his physical strength and athleticism, he can guard multiple positions. At yan nga ang skill set na kailangan ngayon ng Cavs na puro offensive-oriented ang kanilang mga guards na sina Sexton at Garland. At ang Cavs ang worst defensive team sa NBA nung isang taon. Kaya kung madidevelop nito ang good 3-point shot, ay ayos na ayos itong si Okoro sa 3&D na trend ngayon sa NBA. At yan nga mga brad ang top 5 picks ngayon sa 2020 NBA draft. Ilan pa sa mga notable names na napili ngayong draft na pumasok sa top 10 ay sina USC center Onyeka Okongwu na pinili ng Atlanta Hawks para sa 6th pick, point guard mula sa France na si Killian Hayes na pinili ng Pistons para sa 7th pick, at ang NCAA Player of the Year na Dayton power forward at may malaking fanbase na si Obi Toppin ay pinili ng New York Knicks para sa 8th overall pick. Good catch itong si Toppin para sa Knicks dahil hindi inaasahan na bababa ng gantong pwesto si Toppin. At magbibigay sa kanila ng great excitement itong si Toppin. Sa 9th overall pick ay pinili ng Washington Wizards ang Israeli teen sensation na 6'9" playmaking forward na si Deni Avdija. First Israeli ito na nakapasok sa top 10 ng NBA draft na gaya ng ginawa ng Wizards last year kung saan pinili rin ito sa 9th overall pick si Japanese Rui Hachimura na sobrang ganda ang pinakita last year sa NBA. Good catch itong si Deni para sa Wizards dahil hindi inaasahan na bababa ito ng gantong pwesto na may resemblance ang laro kay Luka Doncic. Yun nga lang ay hindi talaga improve nito ni Deni ang kanyang shooting na suspect ngayon sa kanyang laro ayon sa mga reports. Pero pag na-reach ito ni Deni ang kanyang potential ay malaking tulong ito sa tambalang Wall at Bill sa backcourt at Hachimura sa frontcourt. At kukumpleto sa ating top 10 ngayong 2020 NBA draft ay ang pick ng Phoenix Suns na si Maryland center Jalen Smith. At yan nga mga brad ang top picks ngayong 2020 NBA drafts. In my opinion, ang magbibigay agad talaga ng malaking impact sa NBA ngayon sa mga rookies na ito ay sila Melo Ball ng Hornets at si Edwards ng Wolves. Considering their talent and skill, plus they will play a lot of minutes agad sa team nila since walang masyadong star sa kanilang team on their position. Kaya kayo mga brad, sino sa tingin nyo sa mga rookies ngayong taon ang magbibigay agad ng malaking impact sa NBA at posible na maging Rookie of the Year? I-komento lang sa video na ito. Thanks for watching and God bless, and see you on our next video.